Tinalo po ni Wasiso si Grandmaster Abdo Satorov kahapon sa lower bracket. Tapos si Magnus, tinalo niya naman si Sindarov. And according po sa bracketing, supposed to be, dapat sila yung magkalaban. Pero mali po ako. Kasi may ruling pala sila dito na yung mga matatalo po sa upper bracket, pag bagsak, sila po ay pipili. Hindi po susundin agad-agad yung bracket. May pagkakataon pong pumili yung nasa upper bracket kung sino gusto nilang kalaban sa lower bracket. At gano'n na nga po ang nangyari. Si Hikaru Nakamura po ang pipili. Tapos pagkatapos niya, si Pragnananda. Of course, si Hikaru ang naunang pumili dahil siya po ang may pinakamataas na standing nung round robin stage. Kaya rights niya po yun na lagi siya unang pipili. At dahil dalawa lang ang pagpipilian niya, Wesley So at Magnus, pinili niya po si Wesley So. At ang leftover na si Magnus napunta kay Pragnananda. Ngayon kung sino po ang manalo sa mga matchup na yan, mapupunta po sa finals ng lower bracket. Ano ang nangyari? Sa game 1 po ni Wesley So at ni Hikaru Nakamura, nauwi po yun sa tabla, napunta lang sa endgame, hindi ko na po titingnan, pero walang masyadong special tamang position, palitan, and then endgame tabla. At game number 2, ito po yung ating sisilipin sa ngayon. So puti po si Hikaru Nakamura, itim naman si Wesley, at dito nyo po mararamdaman ang bagsik ng random chess. Bakit? Kasi, tingnan nyo to puti po dito, si Hikaru, ang tinira niya po ay E4 na sinagot ni Wesley ng C5 parang Sicilian. By the way, tingnan niyo po yung pyesa. Ayan po yung mga bali-baliktad. 4 tama. Tama yung Torre saka Bishop. Ang mali lang yung King, Queen, and Knights. Yan po ang nangyayari. So, kaya tingin ko, pinili ni Wesley yung Sicilian kasi parang ganun. At eto naman po si Hikaru, pinili niya po yung E4 setup. So, ang ginawa po ni Hikaru, nag-Knight F3, parang normal na yung Knight, di ba? Tapos, nag-Knight C6 naman, parang normal na talaga. At tumira naman po ng C3, parang Sicilian alapin ang nangyari. Ang kagandahan yung Reyna bukas agad, So pagka C3 po, alam niyo po ba, immediately daw po, lamang na dito ang puti. Move number 3 pa lang. Lamang na daw po yung puti. Tingnan niyo bar, medyo namumuti na. Ang ginawa ni Wesley to prevent the D4, nag-E5. Ayan, mas lumamang pa daw. Ang mas maganda nga daw dito, mag-G6 na lang Ayan, parang Sicilian Dragon. Ayan ang approach. Anyway, nag-E4 si Wesley at nag-A4 lang si Hikaru. Grabe yung A4, no? Parang ang weird. Hindi nag-develop. Nagtulak lang ng pawn pero okay daw yan, sabi ng engine. At pagka A4, nag-G6 na si Wesley. Sinagot po ng Bishop C4 na tinirahan po ng Bishop G7 and then nag-D3 lang. So, medyo may pagka-Italian setup si Hikaru, solid, and then Wesley So nag-develop na knight, tumakbo yung bishop, and then nag-A6 lang na immediately move number 7 pa lang po. Clearly better na daw agad-agad ang puti. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pero malalaman nyo po, no? Kasi mali daw po ito dahil medyo passive. Ibalik ko lang ang pinapatira po ng engine. For some reason, this knight is not good in here. Kailangan mo daw bumalik, pinapabalik. Ngayon, pagka A3 or A6, tumira po ng knight to E3, tapos nag B5 si Wesley. Ayan na, umaatake po sa may queen side, pero that queen side attack is very premature according sa engine. Mahirapan daw po talagang itim, at tumalo na nga yung kabayo, at pagtalo ng kabayo, sinipor lang ni Wesley na masasabi ng engine, completely winning na ang white. This is move number 9 pa lang. Ang aga po. Grabe, no? Ang agang nag-winning. Bakit ba sinasabing winning yan? Ang tinira po dyan, nag-Bishop E3, which is the number 1 engine move. I think winning sa kadahilanan na medyo alanganin ang posisyon ng mga pyesa ni Wesley, especially this bishop. Kaya tingin ko pinababalik kasi dito siguro gusto palabasin yan. Pero dahil kasi sa ginawa ni Wesley, parang ganda ng tira,
losing na pala yan. So, ang ginawa is kinapture niya po yung pawn na kinapture ng Reyna, and eto na nga po, completely winning na daw. Pagka-capture ng Reyna, nag-knight to c4 na lang si Wesley, na kung saan pinakain yung kabayo. No? Pagka-takes po, takes, and then kinapture, ang ending, one pawn up si Hikaru, pero wag, kasi one pawn up man yan, may bawi po sa B2, di ba? At yun na nga ang ginawa ni Wesley, na kung saan tuluyan na siyang napahamak. Bakit? Kasi may tirada pong castling lang. And after castling, the queen is in danger. Kailangan mong bumalik. Kaso yung pagbalik, wala. Ngisay-ngisay din aabutin eh. No? Kasi pag bumalik ka dito, tirahan ka nito, takbo ka dito, susundutin ka ng bishop c5, takbo ka dito, may mga tiradang knight g5, grabe pasok ka dito. Naawa na ako Pagpasok mo dyan, ngisay ka, pang, pum, pubos. Kaya po balik tayo doon. Grabe naman. Hindi niya na tinangkang bumalik. Ang ginawa na lang ni Wesley, nag-castling. And after castling, nag-rook f to b1, hitting the queen na tumakbo. And after knight e1, natrap na po ng tuluyan ang Reyna ni Wesley nang walang kalatoy-latoy. Anyway, sinagot po yan ni Wesley ng panggulong knight a5, but after simple queen b4, the knight is hanging, the queen is hanging, Wesley so nag-resign na. Grabe, no? Parang napaka pa ng position, out of the way, losing na pala. Kasi ibang-iba ang posisyon no? Hindi normal na chess, kaya dapat hindi mo i-apply yung normal approach. Mahirap basta magnormalan. Anyway, bakit po nag-resign si Wesley? Kasi gagalaw yung Reyna dito, pero knight will be captured and that is already over. Pag bumalik ka para atakin pa rin yung Reyna, capture, takes, and then one piece down. That is again over. Kaya po nag-resign si Wesley. Balik ko lang na konti, no? Grabe, no? Ano bang tamang approach sa ganito? Ang tama daw, mag-E5 ka lang din. Tingnan nyo, isang tirang mali lang, apektado ang buong laro. E5 daw po ang tamang tira. Tapos, kung gagawin pa rin ni Hikaru yun, ayan, gawin nyo yung normal na chess dito. Pwede nga daw C6. So, ganyan, no? Tapos, bishop C4. Knight f6. Parang dito ka mag-normal na chess. Tama yung approach ni Hikaru. Perfectly fine yung ginawa ni Hikaru na approach na ganyan. Kaya dito may d5. Na-control yung gitna. Mali daw yung c5. c5 is not good. It has to be c6. So, misunderstood ni Wesley yung opening part dahil iba-iba yung posisyon. Samantalang si Hikaru, he played it perfectly. That's why he was able to get the win in ilang moves lang yun? 17 moves. Grabe, 17 moves panalo agad. At dahil doon, mag-move on si Hikaru sa finals ng lower bracket. Sinong makakalaban niya? Depende kung sinong mananalo between Magnus and Pragnananda. At alam nyo kung ano nangyari sa kanila. Ito, silipin natin. Ito nangyari, puti po dito si Fabi. Ang tinira niya po ay E4 na sinagot naman ng C6 ni Magnus. Parang karokan. Pero tingnan nyo po yung pyesa. Bali-baligtad po yung kabayo, Reyna, pati yung bishop. Pero tama yung torre sa king. So, ang ginawa po dyan ni Prag, nag-C3. Pagka C3, nag-F6 naman si Magnus. Nag-E4, kinontrol yung gitna. Nag-E5. Tapos, tumira lang ng F3. Kunat na sinagot ng D5. Symmetrical approach. According to Engine, tama ang tira nila pareho. Equal daw po ito. So, kumontrol pareho ng gitna, nag-develop ng bishop si Prag, nag-develop naman ng kabayo. Mas pinili ni Prag kabayo, or bishop ang ilagay, si Magnus kabayo, no? Anyway, tumira po ng bishop lang sa may F2, intending to castle siguro ito, na sinagot ng pawn takes, binawi ni Prag, and then nag-bishop lang sa may E6. So, ang difference, si Prag dito, si Magnus dito, yung knight sa nilalagay yan, tanong baka dito.
Anyway, nag-casting lang si Prag dito na sinagot ng knight F7 na nga. Nag-knight E2 develop and then bishop E7. Pareho na, no? Magka-casting na din si Magnus eh. Knight develop at hindi nag-castling. Kala ko magka-castling eh. Nag-G6 na mali. Balik natin, ang tamang tira daw, castling close to equal. Pero yung tiradang ito ay mali na dahil po sa tiradang C4 at napakaganda ng C4. Ang plano ni Prag bombahin yung gitna. No, bombahin ang gitna. Hindi ko masyado maintindihan yung G6 pero siguro pinaprevent yung knight siya. Pero eto na nga, bobombahin yung gitna. Ang ginawa ni Magnus, nagtira po ng B6. Mas natakot siya dito. Kasi pagkatira nito, may ganun ulit, talagang yayariin ka ng pawn attack. Anyway, nag B6, nag D5, kinapture, and then pawn to E na medyo surprising. Kasi mamaya maitutulak to na wala yung malakas sa pawn, pero planado yan. Kasi pagkatira po ng bishop doon, ayun pala ang plano ni Pragnanandha. Yes, mukhang maganda yung magiging sentro mo dito pag naitulak mo, pero C5 is coming to town. Magkakaroon ng dalawang pass pawn sa gitna. Anyway, nag-queen sa C7 yan, na sinagot ng queen B3. Tumira po ng F5 na, yan yung sinasabi ko. Pero it turns out, mali pala yan. Ibalik ko natin. Ang sabi dito daw, maganda E4. Attack the bishop moves away, knight jump here, may pressure dito. Wag mo siyang bigyan ng madaling buhay. Kasi pagka F5, nakatira po ng napakagandang C5 eh. Na-delayed kasi yung atake sa bishop eh. Ang plano niya ganun pa rin naman eh. Pero dapat inuna daw ito. Anyway, magtataka kayo kasi libre po yan. Takes. Libre yan eh. Libre. No? By the way, pag hindi mo tinex, may tulak dito, mapuport. Kaya libre. Libre pero meron pong napakagandang knight takes F5 discovery attack sa bishop. At ito po ay completely, automatically winning for the side of Pragnanandha. Pagdating naman sa oras, pareho silang 5 minutes eh. So, ang ginawa po ni Magnus, hindi umiwas yung Reyna. Just want to show you guys, kung sakali mang umiwas ka, magkakaroon po ng check yan dyan. Pagka king move dito, check na naman. So, yung king mo nasa gitna, at mangingisay-ngisay yan. Baka pwede ganito, ganun. Dako po, mangingisay. Lakas pa ng tore na buksan. Daming araw, no? So, ang best move daw is ganun. Pero losing pa rin yun. At naisip ni Magnus, losing naman na, guluhin na lang natin. Kaya sinacrifice siya yung queen by queen takes F2, capture, and then pawn takes. So, yes to minor pieces for a queen. Pero may malakas na pawn. Baka makagulo. Anyway, ang tinira po ni Prag, nag-knight attacking the pawn, na tinulak lang. At dito po ang pinaka-surprising sa lahat. Tinulak yung pawn para kainin yung bishop. Pero alam nyo ba, na kahit Grandmaster or Super Grandmaster, top sa world, I think is world number 4 ngayon, no? Or 5. Itong si Prag, nabubulagan din. Bakit ko po nasabi? Kasi, ang simpleng tira dito, the bishop is under attack, move away. Diba? O lipat dito, diba? Tapos ganun, lamang na lamang. Actually, hindi lamang, winning na winning. Okay? But for some reason, tumira po si Prag ng parang na-touch move lang. Tumira po siya ng queen to B2. Pusang gala. Iniwas yung Reyna para atakihin yung tore, pero nakalimutan niya. Kabayo pala ito at nakadepensa. Hanip na yan. Di kinapture ng buo yung kabayo, yung bishop. At ang ending, pagka-capture ng buo sa bishop, ang kapalit na po ng Reyna, 3 minor pieces. And according sa engine evaluation, almost equal. Lamang ng konti na lang ang puti, kahit na queen up siya. Grabing blunder yun. Anyway, pagkatira po ni Prag niyan, tumira po ng rook doon, hitting the king, kining move on, and then nag-rook doon, hitting the pawn, na hindi na po dinipensahan. Pero tumalon yung kabayo, walang threat, chok lang, gustong matihin yan, at si Magnus dumipensa. Pagka-depensa po, nag-rook sa G3, hinamon yung tore na binarahan. Kasi pag kinapture niya yan, mahirapan siya depensahan po eh.
Kaya binarahan. Hinamon yung isang tore, kinapture, takes, and then nag-rook takes d3 lang. After rook takes d3, tumalon yung kabayo. At pagtalon ng kabayo, nag-rook lampo sa may b3. Mali pa daw. What's the best move? Rook f3 hitting this pawn. Anyway, pumunta doon para makapasok. Very typical idea. Ang ginawa po is nag-knight lang po sa d6. Pumasok na nga. Pinin po yung bishop and then nag-check, tumakbo, and pagtakbo, nag-king move. Medyo nakakatakot po yung posisyon ni Prag. Given pa na mababa ang oras na yan, and less than 2 minutes na lang. Anyway, pumasok yung Reyna and then umangat yung Tore. Pag angat ng Tore, pumasok yung Reyna sa ilalim, nag-bishop lang to h6. Aba, ayaw papasukin o gustong kulungin. Hindi. Kasi ito, threat kakainin para gumano. At kinapture na nga ayun na nga nangyari. At ito po ay again winning na naman kay Prag. Buti na lang nagkaganon, no? Anyway, gumanon, check sa e6, tumakbo, bumalik, walang magawa si Magnus kaya pabalik-balik na lang yan. Chumek, tumakbo, and eventually, just a matter of technique, mananalo na to. At ayun na po yung pinaka-blunder niya. Whatever he play, anyway, it's losing. Eto, medyo mas napabilis lang kasi checkmate yan. After check, wala ka mapuntahan, hindi makatras dito, mati doon. Kaya tumakbo doon, kaso after check, at ito na po yung part na nag-decide na si Magnus. Sa kadailanan na kahit saan ka pumunta, mamamati ka. Kaya, mati ka talaga. Grabe. So, naunahan ni Prag si Magnus. Talagang sinuki ni Prag si Magnus sa torneyong ito kasi tinalo niya nung round robin stage kaya napunta sa lower bracket si Magnus Tapos tinalo na naman ngayon. Ngayon, game number 2, makabawi kaya si Magnus. Tingnan po natin. Puti naman si Magnus. O, ang position po, bali-baligtad yan. Yung parang kay Wesley kanina, na medyo okay yung Torres saka yung bishops, no? Anyway, ang tinira po ni Magnus ay nag C3, C6, ayun, tama yung approach nila, pareho ng kay kay Hikaru. Si Wastiso kasi nag C5 no? Anyway, nag H4 lang, aggressive bigla. Pagka H4, tumira lang po ng D5. Tinulak ng grabe yung pag-wala ni Magnus sa Gedli. Bahala ka dyan, taking kita sa Gedli. Nag H6 lang and then nag D5. After D5, in E5, takes, capture, and then knight develop lang. Tumakbo sa may C7, tulak din ng pawn. Siya naman po ang kukontrol ng kita. Ganon din yung ginawa ni, ni Prag, no? Pero this time, may takbo dito yung Reyna. Anyway, pagtakbo ng Reyna, gustong gawing walang silbi yung Reyna dyan, kaya po tumalon yung kabayo para walang hamon doon, tapos pwede dito. Anyway, nag-knight naman doon si Magnus, inatake na yung Reyna, na kinounter attack lang ng bishop f4. Matindi yun, balik natin Other move is already losing for Magnus. Opo, kahit pumunta ka dito, lugi ka yan, packet pawn structure mo, di ba? Tabla lang kailangan ni Prag, tandaan. Pero, nahanapan pa ni Magnus ng panggugulo, doon lang, Bishop F4. Grabe yung Bishop F4, siya ngayon yung mamumblema. Kasi pag gumalaw po yung Reyna, wherever you go, magkakaroon na ng square dito Nakadevelop pa yan, tandaan na. No? Tapos may magandang pressure na binibigay doon, no? Anyway, ang ginawa po ni Prag, kinapture niya, which is force naman, na kinapture na po yun, and then nag-castling. After castling, G3, hitting the queen, tumakbo, and then tinix lang ni Magnus. Teka lang, Magnus, ba't mo pinalit yan? Tabla lang kailangan ni Prag, Nag-develop, nag-knight doon, tumira ng knight F5, at nag-iikutan po na kabayo, Chumek, takbo, kinain na naman. Teka lang, very equal ang posisyon, tabla lang kailangan ni Prag, Nag-F4, pumasok yung kabayo, inatake, tumalon doon, and then, eto na, mapapalit na naman yung isang pyesa. Magnus Carlsen, unti-unting pinapalit ang pyesa, at tabla lang kailangan ni Prag. Very equal ang position po as of the moment. Anyway, this is typical Magnus naman, dinadala sa endgame. Tingnan natin kung mapipilit. Ayan, naglalapitan na po yung mga pyesa. Oops, counter doon. Capture. Wow, nakapasok yung Tori ni Magnus. Teka lang, medyo gumugulo na. Ito na po is coming to town. May pressure doon, No? Kaya hindi po pwedeng kainin ito kasi gaganito. May threat doon. Tapos may capture. Kaya ang ginawa ni Prag, gumanito. Pero hindi pinalit. Gumanon, tabla lang kailangan Tapos gumanon lang, E3 lang, kunat.
Pag kinapture mo, takes capture to, bagsak. Anyway, nag-king move. Pagka king move, tumakbo. And after takbo, nag-knight move doon kasi niligtas, knight doon. And then rook b8. At ito daw po, ay biglang winning na for the side of Magnus. Ano na yan? Passive yung mga pyesa ni Prag. Ang matindi, 4 minutes pa si Magnus, 1 minute na lang si Prag. Ano nangyari? Tuloy natin. Ayan. Ayun na nga po. Aba, hindi pa kinain eh, no? Hindi pa to kinain. Mati kasi putik. Hindi pala makain talaga. Oh, look behind lang, oh. Oh, wala na. May pass mo na doon. Oh, ayun na. Ayun na. Wala na. Nadepensahan. At babagsak eh. At dahil doon, panalo si Magnus. Na-mind blown ako talaga kay Magnus eh. Alam mo yung equal na equal, out of nowhere, biglang maggugulo. Grabe yung endgame ni Magnus. Slight difference lang, no? Slight advantage na very close to equal na gagawa niyang ipanalo. Yan ang typical Magnus. Anyway, napunta tuloy sila ngayon sa tiebreak. Anong nangyari sa tiebreak? Silipin po ulit natin. Game 1 tiebreak, itim po si Magnus. Ang tinira po ni Prag ay F4. Tingnan natin ha. Oh. Ito lang po yung mali. Tatlo lang yung mali ah. Tatlo lang yung mali, no? Anyway, pagka F4, nag-F5, o tamang develop lang, ay, kinain agad para masira yung pawn structure, no? Oh. Ang time control po nito, ano na lang, 5 minutes. 5 minutes plus 2 seconds increment. Oh. Grabe ah. Oops. Maatake kabilang side si Magnus, oh. Oh. Grabe si Prag, agresibo sa kabilang side. Saan kayo magkakasing si Magnus yung tanong? Inistap agad ni Magnus yan. Nag-rook lang doon. I think he's intending to maneuver the rook over there. Pero inatake yung pawn, di mo maneuver ngayon. Nag-bishop. Napilitan mag-bishop. Naharangan, hindi makaganon. Anyway, nag-queen lang po sa may D7 lang po si Magnus na sinagot ng rook to G2. I think the idea is to take and then mabubuksan. Nag-A5 lang, hindi pinansin, no? Hindi din naman kasi in-capture. Kasi pagka-takes mo, ito yung pang-capture. Tapos weak naman to. Anyway, develop lang. In-attack naman yung kabayo. Umatras. Tumalon yung kabayo sa D5. Oops. Tamang develop lang. And according sa engine evaluation, this is slightly better for the side of Magnus. No? Nag-A4. Ayan, tuloy-tuloy yung atake. Tapos C4 lang. After C4, empasan capture. Takes ng pawn. But that's surprising. Kasi ito dapat yan ah. Tingin ko hindi niya ginawa kasi kakainin. And then after queen takes, yung isang kabayo yung papalit. No? Pero nag-pawn takes lang na hindi daw maganda for the side of white. Kasi in A3 at butas-butas po. Ano meron sa A3? Mali ang araw. Grabe. Nag C4, knight E7 balik. Tumalon yung kabayo na tinulakan lang ng D5 at iniwas lang yung reyna para depensahan po itong C4 na nag-rook na nga po sa bait. Yan sinasabi ko kanina, kinendingan ng king tapos tinix na ni Magnus at mukhang hindi na po talaga safe yung king kasi later on pag nakapunta dito, yari ke. Anyway, capture po yan, takes at tumalon lang yung kabayo, ginagamit na din. If the knight moves away, somewhere, saan ba pwedeng pumunta? Let's say, takbo lang siya dito. Papasok po yung tore ata eh. Ay, grabe, hindi. Magkakasling lang. Pusang gala. Ayan, no? Losing agad pagkakasling. Grabe, no? Hanip na castling yan. May waga talaga. Ang ginawa is nag-capture doon para hindi makakasling. Pero queen lang sa B7 ang ginawa ni Magnus, threatening a checkmate on B2. Bishop to E1 para mabuksan lang po yung tore, no? Madepensahan yun. At dito po, no, completely winning na daw po ito for the side of Magnus. Kaso 10 seconds na lang po siya. At ang tinira niya po ay hindi number 1 engine move. Kasi yung number 1 engine move po na tira dito, mahirap intindihin. Alam niyo kung ano number 1 engine move? Ang tinira muna ni Magnus is kinapture niyan, which is typical. Kahit ako, kakainin ko yan ng pawn, no? Yan din pakakain ko, hindi naman to pwede kasi may capture doon. So yan talaga, pero mali daw po yan. Sa kadahilanan na, ibalik natin, no? Pag nawala yung pawn dito, hindi ka na makakapag-castling. Yes, mag-capture mo, hindi illegal na yung casting eh, di ba?
Castling lang daw po. Give up the pawn on G6 with a check. Takbuhan mo lang. Kasi babalik naman yan eh. Babalik yan para dumipensa. At eto na. Konektado yung tore. You can simply play knight e3 actually. Kasi yung king mo wala sa may e8 or wala doon. Walang capture dito na maganda. Threat po lahat to. Grabe, no? Yan ang mangyayari. So, persado queen ito, tapos capture mo to. Ayan. Yan ang pinakasimple. Tapos kain na lang dito. And that's already quality up. Plus the king is not safe. Completely winning yan. Anyway, hindi nga yan yung nangyari. Mahirap maintindihan yung castling na yun. Mahirap intindihin nun. Ang ginawa nga po ay nag-pawn takes to F5 na sinagot ng rook to C2 na another mistake. Kasi, pwede na mag-castling sa wakas. And dahil nakakasing na, pwede na to. Kanina kasi hindi po pwede yan dahil may capture check at madadali yung kabayo. So after castling, medyo safe na yung king, connected pa yung tore, no? Ang ginawa po niyan is nag-knight to A5 na sinagot ng queen check. By the way, just want to show you again, hindi pa pala to pwede. May capture check pa rin. Pero ang maganda niya, connected na to, no? Anyway, the knight A5 po is a complete mistake dahil may check sa B1. No? At pagkatakbo mo, ito yung pinaka-importante dapat makita eh. Boom! Sacrifice. Dahil pagka-takes, knight e3, na-work takbo ang ending quality up, and this is already winning for the side of Magnus. So, it's just a matter of technique na lang. Okay, dinahan-dahan na lang. Oops, papasok sa kabilang side, dumipensa, inatake yung e5, pang, aray. Dahil takes, tapos capture pag bumawi doon. Dito po nag-design na. Anyway, nanalo game 1 sa tiebreak si Magnus. Puntahan natin yung game 2. Putin naman si Magnus dito. Tingnan po natin ang posisyon. Mali, 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 mali. Okay, so ang tumama lang po is bishop, king, and knight. Tatlo. So, ang ginawa po ni Magnus, nag-G3 lang. Para mabuksan yung reyna, no? B5 naman siya, no? Aggressive din si Prag, eh, no? Sinara lang, tamang develop. Let me just switch to a normal position kasi ang weird pa. Mahirap i-analyze yung mga weird na ganyang position, eh. I mean, iba yung ano, eh. Iba yung approach, eh. Oh, binigay yung kabayo or yung pawn. Yan yung medyo kailangan natin tingnan. Bakit binigay po yan? Anong mangyayari pag tinakes? Pag tinakes pala, yan po yung second best move pero hindi ganun kaganda yan. Kasi pagka takes capture ka, meron pong tiradang bishop c2 lang. So, anong nilalaban? Pair of bishop na wala po yung dark square. Ganun-ganun lang po yan later on. Lamang daw yan. Positionally better kahit na 1 pawn down. Ibalik po natin, no? Ang best move F6 lang daw. Grabe naman yun. Lamang daw ang item pag nag-F6. Pero hindi tinira din ni Prag yan. Pero bakit? May pasok. Capture takes. Hitting the rook. Takbo. Ay. Hanap na engine yan. Talaga? Pinapatira ng engine, no? Ito lang. Give up the rook. Kasi pagka bigay, capture. Grabe yung king. Walang mapuntahan, no? Pasado ka harang, kakainin yan. King dito ka naman, tira ka ng rook d8. Grabe yung engine. Takbo ka dito, only square mo, saka mo kainin ito, wala, ipit-ipit daw yan. Lakas ng mga bishop, guys, Grabe yung kinokontrol. Balik natin, F6 na yun, hindi mo maititira yun kasi you will create a weakness on E6, pero ang ganda pala ng Queen H3. Anyway, ang ginawa is nag-castling. Ang castling daw equal. So, nag-develop na ng bishop to defend the knight. Tapos in E5 lang, pagka E5, kinapture takes, and then knight takes. Simple mistake. Pero wag kayong magulo. Teka lang, may capture pa dyan, Diba? Check eh. Abay, mali. Dahil may bishop F2 ng isay. Pagka bishop F2, Queen H2, capture, quality up na malinis. At nag-knight na nga lang yan doon. Napakagandang tira. Anong meron? Pag tinakes mo, capture with a check, babayo reyna. Grabe. No? Grabe yun. Kaya nag-resign na lang dito. Wala na. Wala ka na mag-gaus tira mo. Atakado to Tira mo. Iwas. Check ka pala. Walang yan. Hindi makaiwas. Check Basta ano kainin. Grabe, no? Ubos. And because of that win,
Magnus move on sa finals ng lower bracket na makakalaban niya ang natitira na si Kano Nakamura. Sayang si Wesley. Kung nanalo si Wesley kalaban ni Magnus sa finals ng lower bracket. Anyway, another or most important match po ay Niman versus Aronian, battle for first and second. Oh, cheated. Inukulit ako ng anak ko kanina pa delete eh. Oh, it's your birthday naligo ka na. Teka lang, I need to end the video. Maraming pong salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Abangan niyo po yung mga susunod na video. Bye-bye po. Daddy, Happy birthday to you. Bye-bye. Wait, God bless. Daddy. Yes. Yesterday you made a video. Yeah, I did. Did What? you tell them that it's my birthday? Oh, I Like just tell them Jaden's now. birthday. Oh, it's Jason's birthday. I Bye-bye. see the comments. That little mouse, cause I'm an albatross.